Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nag-cleanse po ako, nag-healing, gumagawa rin po kami ng ritual. So kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM nyo lang po kami sa GG Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kami pangontra sa gayuma. At meron din po kaming all-in-one na bracelet. So kung gusto niyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link na aming Facebook page. Paka-check na lang po. Queen of Swords, the Moon, Seven of Cups, Four of Swords, the High Priestess. Sa nakikita ko dito, nagkaroon ka ng trust issue dito sa dati mo naging karelasyon. Kumbaga, nahihirapan ka nang magtiwala pa sa kanya dahil maraming beses niya nang ginawa to sa yung pagluloko or paulit-ulit na kasinungalingan. Yung iba dito, ginawa kayong option, nilagay kayo sa isang third party situation or pinagpalit sa iba. So ngayon sa nakikita ko dito, pagod na pagod ka na. Gusto mo nang maalis tong nararamdaman na pighati dito sa puso mo dahil hindi mo alam kung bakit niya nagawa sa'yo to. Dahil sa nakikita ko dito, lahat naman ibinigay mo dito sa taong to eh. Naging committed ka sa relationship, naging loyal ka sa kanya, hindi ka naghanap ng iba kahit na alam mong maraming nagkakagusto sa'yo or marami kang pwedeng pang pagpilian, pero nagtiis ka pa rin sa taong to. Dahil mahal na mahal mo. Ito yung nakikita ko dito na gusto mong i-cut off na to sa buhay mo eh. Pero hindi mo alam kung paano. The Judgment sa nakikita ko dito, kailangan mong i-accept to na ito yung nangyari. Huwag mong hayaan na mahirapan ka or kumbaga malugmok ka. So sinasabi dito na pilitin mo na bumangon or makapag-move forward dahil kung palagi mong iisipin itong nangyari sa sitwasyon mo na niloko ka, wala nang taong makikilala ka pa, pinapakita dito na maging open ka, matuto kang sumurrender dahil hindi naman ibig sabihin na hanggang dito na lang tong nangyari sa'yo. So, ibig sabihin nito, merong mas better pa na paparating sa'yo. So, kung ito man ang nangyari sa buhay mo na sobra kang nalugmok at pinagpalit sa iba, sinasabi dito na merong ibibigay sa'yo na mas better na talagang ka-deserve ng pagmamahal mo. The Empress na nakikita ko rin dito, possible na may mga anak kayo, pero hindi naging responsible tong person mo at iniwan ka nang walang-wala. So, ito yung nakikita ko na gusto mo nang mag-give up dahil walang ibang tutulong sa'yo or kumbaga wala kang ibang malapitan. Ito yung nakikita ko. Pero, yung iba naman dito, pinangakuan kayo ng taong to eh, na magpapakasal kayo or ito yung gagawin nyo sa relationship nyo, yung meron na kayong mga pangako sa isa't isa, pero naglaho, hindi natupad. So, ito yung dahilan kung bakit ka hirap na magtiwala dahil kung meron man nagkakagusto sa'yo, hindi mo ma-open yung sarili mo dahil hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung pain na iniwan ng taong to. Two of Pentacles na nakikita ko rin dito, nalilito ka eh.
Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hahayaan na lang ba to? Or magpapatuloy ka dito sa buhay mo? So, pinapakita dito na kailangan mong magdesisyon kung ito ba yung gusto mo na palagi na lang nalulugmok or nasasaktan. Kasi meron kang option eh. Pwede mong i-let go itong sitwasyon at i-try na mag-heal dito sa nangyari dahil pinapakita naman dito na meron pa rin namang nakalaan para sa'yo. So, kung itong taong to, ito yung ginawa niya sa'yo, hindi mo to deserve. Dahil, alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang kasalanan dito sa taong to. Minahal mo ng sobra-sobra. So, kailangan mo lang makita yung value mo. Seven of Swords na nakikita ko rin dito. Pilit mong nilalabanan to eh. Gulong-gulo ka na ngayon eh. Kumbaga, ang dami mong iniisip. Mga bagay na gustong unahin. Pero hindi mo alam kung papaano. Dahil wala kang ibang mapagsabihan dito sa problema mo. So, ito yung nakikita ko na gustuhin mo mang i-let go to, wag nang umasa, pero bumabalik ka pa rin dun sa senaryo na baka magbago or maayos pa to dahil may mga anak kayo. Pero pinapakita dito na kailangan mong pilitin na makapagdesisyon dahil kung palagi kang mag-iisip or aasa dito sa taong to, ikaw yung kawawa. So, ito yung sinasabi dito na itry mo na mag-focus muna dito sa sitwasyon mo. Huwag mong hayaan na makulong ka dun sa nakaraan. The Devil, sa nakikita ko rin dito, masyado kasing toxic na din tong relationship nyo or itong marriage nyo. So, hindi na nakakabuti sa'yo eh. Sa nakikita ko dito, pinipilit mong magstay pa rin dito sa taong to kahit na alam mong hindi ka na masaya. Kahit na marami ng ginawa yung taong to, pinipilit mo pa rin unawain, patawarin. So, sinasabi dito, kung hindi mo na kaya, i-let go mo na. Bitawan mo na. Dahil kung pipilitin mo, mag-i-stay ka dahil meron kang mga anak or gusto mo lang matupad itong mga pangako niya sa'yo, masusuffocate ka lang. Lalo ka lang mahihirapan dito sa sitwasyon mo kasi pinipilit mo sa sarili mo na okay lang, kaya mo pa magtiis. Pero sa totoo, punong-puno ka na pagod ka na. So, kailangan mong magdesisyon dito. Ito yung sinasabi na piliin mo yung sarili mo ngayon dahil hindi makakabuti para sa'yo kung magtitiis ka pa rin dito sa taong toxic or kinokontrol yung buhay mo. Kumbaga, wala kang freedom, hindi ka malaya. Kasi ito yung nakikita ko dito na paulit-ulit na cheating, pagsisinungaling, pero nagtitiis pa rin. Gusto mo nang kumawala, pero hindi mo alam kung papaano. So, probably meron kayong mga kadiling na water, air, meron ding fire, meron ding earth. So, ito lang yung nakikita kong message dito. At kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit at see you soon.